Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Miyerkules, sulod sa ika-12 nga Domingo sa ordinaryong tuig, lumandam kita sa pagsalmod sa Santos ng Misa sa makausa ka atong pagayoon ang kaluoy kasay sa atong Ginoo. Ang ipadala pagayo sa mga resulon, Ginoo palayoy kami. Ang pagtawag sa mga sasala, Kristo palayoy kami. Ang nagingkod sa pusaman ng pagpangamalan ng kanamo, Ginoo palayoy kami. Palayoy kami Ginoo sa iyo kami sa mga sala. Huwag kami ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, umahan, agaka, o panalipdi ang imong katawhan, o ihatag ka namo ang walay hunong nga pagkahod sa imong ngalan. Ang tingi kami kanunay, diha sa imong gugma. Kaya ang ipangayo, pinagi sa Panginoon Kristo imong anak, bigari bang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos na usap, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya si Hilkias ang pangulong pari niingon kang Safan. Nakaplagan ko ang basahon sa balaod dito sa templo. O gihatag ni Hilkias kang Safan ang basahon. O gibasa kini ni Safan. Unya miadto si Safan sa hari. O gibalitaan niya ang hari bahin sa kwarta. Niingon siya, gihurot pagkuha sa imong mga sulugoon ang kwarta didto sa templo o gihatag nila kini ngadto sa mga nagdumala sa trabaho. Unya giingnan ni Safan ang hari. Gihatagan ako basahon ni Hilkias o gibasa kini ni Safan atubangan sa hari. Sa pagkabati sa hari sa nahisulat sa basahon sa balaod, gigisi niya ang iyang biste. O gisugo sa hari si Hilkias o si Ahikam nga anak ni Safan, ingon man si Akbor nga anak ni Mikiyas, o si Safan mismo lakip si Asiyas, ang sinaligan sa hari. Miingon ang hari kanila, pagpakisayod kamo sa Ginoo alang kanako, ug sa katawhan bahin niining basahuna, kay nasuko pag-ayo ang Ginoo kanato. Sanglit wala man tumana sa atong katigulangan ang nasulat niining basahuna. Unya gipatawag sa hari ang tanang kadagkuan sa Juda ug sa Jerusalem. Ug miadto ang hari sa templo sa Ginoo, kinuyugan sa tanang tawo sa Juda ug sa mga mulupyo sa Jerusalem, ingon man sa mga propeta ug mga pari. Ang tanan gayong mga tawo, inila ug dili inila mikuyog kaniya. Ug gibasa niya sa ilang atubangan ang nahisulat sa basahon sa kasabutan nga nakaplagan didto sa templo. Mibarog ang hari tupad sa harianong haligi ug nagsaad siya atubangan sa Ginoo nga magmatinumanon siya sa Ginoo ug magbuhat sa tanang tulumanon ug kasuguan sa tibok niyang kasing-kasing ug kalag ug sa pagtuman sa tanan nga nahisulat sa basahon sa kasabutan. Ug nanaad usab ang mga tawo. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Tudloi ako, O Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan, aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagaay ako kinaadman aron akong tumanon ang imong sugo ug ampingan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. Unhi ako diha sa dalan sa imong kasuguan, kay nalipay ako niini.
Ipahilig ang akong kasing-kasing sa imong kasubuan ug dili aron pagganansiya. O Ginoo, tuloy ako sa dalan sa imong mga Ilingyo ang imong mga mata aron dili makakita sa walay hinungdan. Sa imong paagi tagai ako kinabuhi. Tan-awa, nangandoy ako sa imong mga kasuguan. Sa imong katarong tagai ako kinabuhi. Nga akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ko kanila o sila. Nagsunod ka na po, haleluya. Ang Ginoo mananaka ninyo. Sangyaw santos sa Ebanghelyo. Sumala sa pagsaysay ka na ito karoon ni San Mateo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa mini ng mga propita. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis ng mga lubo. Mailahan ninyo sila sa ilang binuhatan. Kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon sugdon sa kalayo. Usa mailan ninyo ang mini ng mga propeta pinagi sa ilang binuhatan. Santos Ebanghelyo sa Panginoon. Ayong buntag na itong tanan. Aron makuha na to ang mensahe sa Ebanghelyo, atong isgutan una ang first reading. Kini gikan sa basahon sa mga hari. Pag malingon ganig basahon sa mga hari, mga kasaysayan na sa mga hari sa Israel. Sa tinuod lang, ang mga hari sa gingharian sa Israel, tanan ha, nga hari sa gingharian sa Israel, ginasaway perminti sa mga propeta nga dautan ng mga hari. Anong dautan ng mga hari ang gingharian sa Israel? Tungod kay unang-una ang gingharian sa Israel, sa diyang nabahin ang gingharian. Lahi-lahi ang hari diha, dili na mga kaliwat ni David tanan. Except lang sa Huda. Ang Huda, ang mga hari diha plus mga kaliwat ni David. Pero ang Israel, sa diyang nabahin niya, lahi-lahi ang mga hari diha. Kaya ang mga propeta nagasaway tungod kay kini mga hari sa gingharian sa Israel pulos mga dautan. Anong dautan? Tungod kay tanan sila ilang ginakumbinsi ang mga tao
nga didto musimba sa Betel o sa Dan imbis sa Jerusalem. Kining lugar sa Betel ug Dan naa diha ang mga Diyos sa mga Kanaan. Naa diha atong larawan sa baka. Naa diha ang mga Diyos sa Kanayt. Nagipahimuan pa jud og mga dambana. Samantala, sa Huda, napoy mga hari nga daotan, nga kaliwat ni David, daghan pod, pero naay maayo. Isa na niini, kining hari karon nga gisgutan sa atong first reading. Kinsa man ning hari nga gisgutan sa first reading. Kining mga hari mao si Josias. Kining mga hari ano ni kanabang siya ang sa kasaysayan ha sa Israel, siya ang naghimo og gitawag nga Deuteronical reform. Deuteronical ibig sabihin ng ikaduhang balaod. Yang gireporma kaya nagkaroon ng ikaduhang balaod. O kung sa iyang gireporma, nahitabo ni sa dihang nakaplaga ni Hikiyas. Mo ni ang pangulo kasi naay mga hari, naadyo na yung mga pangulong pari sila. Kasi ang paagi sa una sa Israel, dili sila monarchy sila pero ang ilaha dili demokrasya. Para sa to ba demokrasya sila? Theocracia. Ibig sabihin, nagikan sa Dios ang ilang pagkahari. Kaya di sila pwede mahimong hari kung dili sa dihugan ng propeta. Yan ang paagi nila. Theocracia. Okay, i-search na ninyo para masabtan nyo na. Karon, ang mga hari, naadyo na yung mga pangulong pari nga italaga. Kumbaga sa presidente pa nato na yung mga special advisor to the president. Mga ingana. So, ang pangulong pari atong panahon na si Hikiyas. Si Hikiyas, nga pangulong pari, sa diyan ng limpyo sa templo, nakaplagan niya ang basahon nga nakatago dito sa sulok sa templo. Nga dugay na kaayo. Siyempre, kabalo naman ka. Ang maong lugar, ginasulong baya sa mga lain-laing ingharian, lain-laing mga nasod. Sa diyang sulungon, maguba na po ng templo, ina na po ng ipaayos. Sa diyang ipaayos ni, ang templo, motong hitabuang ang nakaplagan ang basahon. Unya, ang katong kasaligan sa hari, nga si Safan, ihatag sa pangulong pari katong mga basahon. Paghatag na sa basahon, o gibasa kini ni Safan sa tubangan sa hari, matod pa sa atong first reading, kung basahon na, sa pagkabati sa hari sa nasulat sa basahon sa balaod, gigisi niya ang iyang biste. O gisugo sa hari, si Hikiyas, atong pangulong pari, gisugo, o si Ahikam, nga anak ni Safan, ingon man si Akbor, anak ni Mikiyas, o si Safan mismo, lakip si Asiyas, ang sinaligan sa hari. Gisugo sila nga magkaroon og dakong panagtigom, tapokon ang tanang katauhan, ilado man og dili ilado. Kaya ang plano sa hari, manong nagpatawag siya og usa ka tigom sa kadagkuan sa Huda ug sa Jerusalem. Mangadto sila sa templo sa Ginoo, uyog ang tanang tao, mga lumulupyo sa Huda ug sa Jerusalem, ingon man ang mga propeta ug mga pari
ang tanan gayong mga tao, inila o dili inila. Nagbasa ko ha. Kasi ang plano sa hari, basahon ni sa ilang atubangan. Tungod kay matod pa, kining basahon. Nganong kabalo ka nganong gigisi sa hari? Ang iyang bisti. Sahin to sa pagginulsol. Kay nga naman, basahon ako. Nibarog ang hari tupad sa harianong haligi o nanaad siya atubangan sa Ginoo nga magmatinumanon siya sa Ginoo ug mubuhat sa tanang tulumanon ug kasuguan sa tibok niyang kasing-kasing ug kalag ug pagtuman sa tanan nga naisulat sa basahon sa kasabutan ug nanaad usab ang mga tao. Yun po ang Deuteronomic reform. Nagkaroon og kalipay ang mga tao sa diyang nakaplagan ng basahon ug ang hari mismo nagtalaga nga sukad karon maging matapat na ta sa Dios kay daghang mga sugo pala sa basahon nga wala nila matuman mutong gigisi niya ang iyang bisti pakita nga naghinulsol siya kay nakita na dungog sa basahon nga daghang mga balao dito nga wala nila gituman di ay. Wala lang naging fruitful. Wala lang naging maalalahanin ang hari ang higayuna, kundi naging truthfulness, naging matapat, naging makatotohanan siya. Kita niya sa pagkadungog niya sa balaod, gigisi, naghinulsol, nanaad ang hari mismo ug ang mga tao misunod niya. Pagpakita sa pagiging matapat sukad karon. Muna nga kani si hari Usiyas, muna ang hari nga gidayeg sa Biblia. Oo. Mao po ni ang mensahe sa gospel. Kung atong tagaan og tema karon, simple lang ang tema karon. Integrity. Gikan sa Greek nga integer, ibig sabihin buo. Dili katunga, dili 1/4, dili 3/4, kundi buo. Yun po ang buti pasabot sa integrity. Gikan sa Greek nga integer, ibig sabihin whole, buo. Dapat tanaw nato ning integrity sa buhay espiritual. Pag buhay espiritual gani, importante kayo nga buo ka. Dili ka spirit level of Christianity. Unsa ba yung spirit level of Christianity? Ano bang katunga? Katunga Kristiyanos, katunga nga pagkatao nimo pagano. Yun po ang spirit level of Christianity. Dili ka matawag nga dunay integrity kung ingana ka, Kristiyanos ka, binunyagan ka. Pero ang katunga nimo spirit level, okay? Level of Christianity, spirit level of Christianity. Ang katunga nimo pagano ang kinaiya. Ang katunga po nimo nga pagkatao Kristiyano, dili na integrity. Kasi integrity, ang tawag doon na integrity, buo. Walay katunga-katunga. Muna gingon ni Jesus mismo sa gospel. Pagbantay mo sa mini nga mga propeta, unsa man yung mga mini nga propeta ang gingon ni Jesus? Wala daw mga karnero. Pero bangis nga mga lobo. O kaya nga, di ba? Nagulantang ang mundo. Sa diya ang isa ka tawo nga gitulala nila tungod kay daw karniro, nagulantang ang mundo tungod kay bangis nga lubo kay daghan na yung mga criminal activities sa laing nasod og diri sa Pilipinas. Pero nakita nga daw mga karniro wa jud na si Piat Jesus. Nya matod pa niya kining mini nga mga propeta mailahan ninyo sa ilang binuhatan. Kay ang sampinit dili mamungag ubas, katong kahoy nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Ang kahoy nga mamunga og maayong bunga kadto lang kahoy nga dili masakiton. Tinuod ba na? Ibig sabihin, kung imong sabton ang pahayag ni Jesus karong buntaga, kung mangita tag mensahe karon, okay? Ha?
importante kayo sa espirituhanong kinabuhi sa usa ka mangangaral o sa usa ka mamati. Di lang ni sa mga mangangaral kundi sa mga namati usab. Ang propeta nga nagdala og word of God mubunga pinaagi sa mga namati niya. Kung bakakon ang propeta, ay siyempre bakakon po ng membro. Pag bakakon ng propeta, bakakon ng mga membro. Kung naghimo og mga injustice ang pastor, maghimo pog injustice ang mga membro. Kaya mahibulong ka. Nabisan daghang kaso, ang mga membro patay lunod sa ilang founder. Magpakamatay. Kasi nga, di ba? Wala na moral compass ang mga membro tungod kay ang ilang kahoy masakiton. Masakiton po ng utok sa bunga. So makita nato sa effectivity o sa dapat pag ang usa ka tawo kung dunay kay integrity, buo ka, so effectivity o ang flow of grace naa jud na nimo. Dili pwede nga walay flow of grace, naa jud na kanang daloy sa grasya sa Dios. Kasi ang dili pwede magkabulag ang punuan ug ang bunga. Ha? So importante kayo ang gitawag nga integrity. Yun ang values nga dapat mapuy-an sa matag Kristiyanos. Sa niaging mga adlaw kagahapon nagisgot tag judgment. Pero dili lang ang paghukom o pag-decide. Kasi dali lang ang magdesisyon eh. O example, moadto ka, mamista ka, desisyon ka, muhalad ka, magdesisyon ka nga maghalad. O dali lang ang pag-judge sa angayong baton. Pero mas importante kining gitawag nga integrity kaysa sa paghatol. Magdesisyon ka. Pero na mga buhay nato nga magdesisyon ka, pero pag abot sa katapusan, di nato matuman eh. Musulti ka karon. Pero pagkahuman, pagkaugma, malimtan na po nimong imong gisaan. Oh. Dapat naakay gitawag nga integral. Ha? Integral. So makita mga igsoon ang goodness sa usa ka tawo, okay? Ang Christian value sa Sermon on the Mount kasi napatan sa chapter 7 halos diha kanang maong 3, 4, 5, 6, 7 kanang Mateo diha mga na mga basic values of Christianos ang gipangtudlo diha. Ug isa na gani niini mao ang pagpuyo sa gitawag nga integrity. Unsay gisulti mao pud ang imong tumanon. Una ang first reading makita nato kung atong subaybayan kaning maong hari wa jud ni nakumbinsi para mosimba og mga Diyos. Talagang naging tapat ni si Josias hangtod sa iyang kamatayon, naging tapat sa tibuok niyang kasing-kasing, tibuok niyang kalag. Imagine. Mao ni ang hinungdan nganong ang mga propeta ni daig kaning tawhana sa tanang hari. So importante kaayo para nato karon. Namati ta. Kung namati ta, dapat magkaroon tag integrity. Kung sa matong nadungog, kung sa matong istorya, mao pod ang ibunga. Okay na lang makasala ka, masipyat ka, okay na walay bali na sa Ginoo. Ano man? Kasi tao man ta. Makasala man jud ta. Pero ang di niya gusto kanang maglunang ka sa sala. Nasipyat na ka, balik-balikon gyapon nimo, mura pag imo nang gituyo. Ha? Usab to nimo ang mga ang gigamit ni Jesus karon about sa punuan og bunga, natural law ni Usa ni ka natural law.
Kung unsang punuan mo ang bunga, ay natural po yun na. Kung punuan mo kapayas, kapayas ang bunga. Kung punuan mangga, mangga ang bunga. Di ba kitag mangga niya, ang bunga ano? Ha? Lahi ang bunga, may bulong ka na. So yun din ang buhay Kristiyanos. Ang punuan nato si Kristo, kaya nga Kristiyanos ta, ha? Kristiyanos ta, gitawag tag Kristiyano tungod nagtuutag Trinidad. Nagtuutan ni Jesus, nagsunod ta ni Jesus, Kristiyanos. Pero dapat kay punuan nato si Jesus man o si Jesus kay balaan man, pagkita po nga mga sakop sa punuan, dapat ang bunga nato balaan po. Yun ang pinakasayon nga pagsabot sa mga pagbasa karon. Kung unsa imong gisulti mo po imong buhaton. Oh. Kung unsa imong gisulti, labi na kung unsay gisulti sa Ginoo nimo, mo pud imong buhaton. Kasi talagang wala yun nasipyat ang Ginoo eh. Makita ninyo unsa ang sign sa mini nga propeta, simple lang. Makita kung unsay bunga. Mailahan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Kay never gayud nga magkaroon og maayong bunga ang usa ka kahoy nga masakipon. Pero gahapon gipasabot ta, ha? Sulod sa sigpit nga pultahan. O ang pinakahadlok kagahapon kasi ningon kagahapon nga katong lapad ug sayon nga agyanan daghan ang misubay adto. Pero katong sigpit, katong lisod nga dalan, jutay ra ang nakakapla. Kaya di ka may bulong. Anong milyon-milyon gihapon. Ha? Ano ayaw kaguol kung gamay ra ta? Ayaw kaguol kung maihapra ang mga tao nga naningkamot sa pagpuyo sa pagkabalaan tungod kay jutay ra daw ang nakakaplag ani. Imagine jutay ra nakakaplag. Ano man? Sigpit eh. Ang isa sa mga sigpit kaning integrity. Ha? Kaning spirit level of Christianity. Bisan karon kita na mga panahon nga katunga Kristiyanos, pagkaugma pagano na pod, sunod daw Kristiyanos na pod, sunod pagano na pod. Oh. Ang importante lang dili maglunang, dili magpabilin. Dili magpabilin, wala may santos nga buutan gitawag ni sin tungod kay gikan sa sinners makasasala tapos naging mga santos. Ha? Mga bantugang mga santos sa simbahan dagkong makasasala na. Sa ilang pagka makasasala naning kamot. Oh. Dili sila tanan. Ang gitawag sa Ginoo pagka magtawag naging nagpuyo sa dunay integrity dili. Ay mga panahon si Pablo mismo niingon na siya daw gusto siya mabuhat og maayo pero daotan ang iyang mahimo. Ang iyang lawas murag kuyugon. Pero ang iyang espiritu gusto mohimo pero ang iyang lawas guyuron. Pero dunay flow of grace ang iyang pasabot dito sa basahon sa iyang sulat. Ingon pa siya, salamat sa Ginoong Hesus. Oh, na siya. Ibig sabihin, kailangan nato ang daloy sa grasya. Kaya nga nagasimba ta. Kaya aron nga kuwata grasya, ang maghatag og kalikon sa atong espirituhanong kinabuhi. Importante kayong simba. Ito si Rita ningon, sus dong kung di pa lang ko madlok sa Ginoo. Oh, grasya na eh. Makatabang na. Hindi pa lang ko mahadlok sa Ginoo, dong.
Kailangan hadlok ko sa Ginoo. Oh, tama. Oh, grasya na. Asa man yan ang kon. Ha? Tungo na sa iyang pagsimba, pagtulumanon, pagrosaryo, paglubina. Medyo makahimog yung tagsala. Pero naay mo pugong ba? Naay mo pugong. Iyon sa dalang ka kung wakay kahadlok sa Ginoo. Ha? Unsa na lang kag antikristo ka? O membro ka sa ano sa unsa lang nga reliyon? At ateism kanang wala gatuog Dios ay samot na. Ha? Wala kay pakialam sa imong kapwa tao kasi wala kay Dios eh. Lahi ang Dios nimo. So importante ang flow of grace aron mabatunan o maangko nato ang gitawag nga integer. Unsa ang punuan mo ibunga? Sinawag ang Diyos, manalangin ka to. Ini karong adlaw, Miyerkules. Diyos sa pagtindog, katilingbanong pagampo. Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus nagsapnay alang kanato sa mga bunga nga makahatag sa kinabuhi. Pinagi sa atong mga pag-ampo. Kita isip mga propeta sa karon nga panahon tungod kinakaambit kita sa pagkapari o pagkapropeta ni Hesus. Makahatag unta sa mayong bunga alang sa simbahan ug sa kalibutan. Sa matag pag-ampo kita moingon, Ginoo, puna kami sa imong grasya. Nga ang simbahan mutultol sa mga matinud-anon nga mga Kristiyanos ngadto sa dalan paingon sa mga hiyas sa gugma, hustisya ug kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kami Nang atong mga kabos nga katawhan dili mapahimuslan o malingla sa mga bakakon ug mapahimuslanong mga pangulo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa Nga ang mga tawo nga nabiktima sa inhustisya mamaayo ug makakaton pag-usab sa paglambo sa pagkamasaligon ug paghigalaay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa imong grasya. Nga ang mga masakiton ug himalatyon makaangkon sa kusog gikan ni Kristo nga mianhi aron sa pagtabang sa may mga sakit ug walay mahimo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa imong grasya. Nga ang mga pag-ampo, intensyon ug ang pagpasalamat kadunggon ug hatagan unta ug katumanan kung kini nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay nga unta makatagamtam sa walay katapusang kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Gabi na sila Miguel, Elmer, Alfredo, si Aurora, sa mga matay na sila Victor, Lolita, Melita, Miguel, Noli, Cristo, Ferdinand, Green, Arsinia, si Jacinto, Leonardo Nunga Senior, Ansita, Roy, Enrique, Sylvia, sa kalag ng Boy, Iro, Alfredo, Jeremy, Miguel, Alan, Susan, Santos, at Miguel, sa atong mga minsin na Jesus, o sa mga kalag na tumiampo sa hilong. Na makatagamtam sila sa walay katapusang kalinaw nga diin mo'y gisaad sa itong Ginoo nga kabilin nga walay katapusan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, ikaw ang among kusog sa takna sa panginahanglan. Abrihi, mamong makasing-kasing alang sa imong grasya
ug aga ka kami paingon sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sapat kahap ang kasubukan ko, nakasalingan ka na ko, makapasaylo. Ang kapong ako, nagihapin ko, o namita ka pahulayan, inikala ko. Kung nakita ko ang krusong ang iyang pag-antong, gibuhat niya ang tanan, aron ako matubos. Unsay balos ko sa imong pag-antos, ang mga tuwang nanibo nilitan ko. Ako na ang agayan sa krus, dili matunggalan imong pag-igugma, ang kamatayon mo sa krus. Ako na ang way magkalabang sa tuman ni Jesus. Ang akong pagkamata, dili magtulog. Kung sa panahon, sa aking pagtawag, sa walay pagduha-duha, siya magkalubog. Sa mayong Panginoon. Pasundot ko siya sa akong kasing-kasing. Kung mag-ahari ng panahon na amin. Kasi pagambol kami sa piso doon sa Diyos ang Mahan, mga kawan sa tanan. Nawala ka sa ginawa ng mga sakripisyo, ikaw sa iyong mga alas ng gari ko, yung mga sinamatan. Kung alam sa kapuslanan, Ginoo dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghindom ta kanamo sa unahuna sa kasing-kasing, maghimo kanamo nga kanunay, mamay nang pos ko kalagat kay. Yung gipangayo, naging Kristo ang Ginoo. Ginoo na ka ninyo. Manasa ka. Kaya ang inyong kasing-kasing. Ang libayan. Salamat kita sa Ginoo tong Diyos. Salvation through the obedience of Christ. Santos Amahan, Diyos na tunay, magamit naman. Ang may butarang gayon mo, pasalamat kami kanimo kung ano yung gusto ng dapit. Kaya sa dakong kaluoy, gigo mo gayon ang kalibutan. Sa ingon na imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama ka namo. Hinuon hawa sa sila. Karon imong higugmaon dili ka namo. Katong imong higugma diha kang Kristo. Giusik ka namo ang imong mga grasa sa grasya pinagi sa among pagsukol. Apan ay uli kini ka namo pinagi sa pagsukol sa imong. Usaban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagkasangyo kami sa imong himaya, luyog silang walay hunong nga pagtao. Sa
Santos, padalangin mong Espiritu, pag santos na yung mga gasa, aron mahimo kinalang ka namo, lawas o dugo, ni Jesu Kristo ang Ginoo. Pagkasakit ng kabulingon, may kuha siya upan. Ipasalamat ka nimo, mipikas, umihatag nini ka to sa mga tinunan, umingon, dawata, kinin ninyo mga tanan, ug kana, kay kini akong lawas nga ipugyan, alam ka nimo. Sa mga pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, pasalamat kanimo kung usab, nihatag nini ka to sa mga tinunan, umingon, dawata kini, Panginom ka mga tanan kay kanini, kay kanimo ang kalis sa kong dugo sa kong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo, walang sa mga tao, walang mga sala kapasahin. Buhata kini, aron paghando. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Andong sa matayon, pagkabanhaw ni Jesu Kristo, naghalang kami kaning mamahal, inigpaan, sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, kung kimo kami giisip ngayon, matubang malagad kanimo. Himua nga kami, mga lawat, sa lawas, sa dugo ni Kristo, magkaiusa rin sa Espiritu Santo. Kinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, Juan Francisco mong Papa. Nimidila mong obispo sa tanang kaobispuhan kaparian. Sa tanang katawan na imong gitubos, sinundumi sa Ginoo imong anak sa mami ang silman Jesus ang mulag mami. Na imong gitawag na kanimong gikan kanamo gikan ni kinabuhi. Sa pagbunya gumatay sa uban ni Kristo magbanang ta sa uban kaniya. Sinundumi sa Ginoo ang banang isuon nga matay. Sa mga kalagway nagkabo naghandog. Dadas ang talangan sa pagsulong sa kayag sa imong nao. Kaluwi kami tanan. Dungga mapatampo sa imong katawan. Sabi na akong Ginoo sa kanunay, si Amo Masakiton, si Nenyo Lakaba, Pinagay sa Pinagay Enriquez, si Pinagay Dati, sa tanong Masakiton sa mga ulit ng balanan. Sa giampo Ginoo, ang mga anak na naghalit pasalamat sa grasya na nadawat. Ginoo sa mga kaitsunan, ang mga nagpa-pre-request din ang more blessing, alam ko ang Dilpin Lakaba, Jaime Los Bigasbas, Juan Gonzaga Dragon, huwag mo sa pangamit ko lang. Ngunit katungad doon yung mga saad sa pinula ng pagtabang din Sabi na si Willie Pisola, si Medina Boktuan, si Louis News, si Maricel Sias, si Maricel o Bruni Jesus, wala silang mga pamilya. Bruni Jen Estrella, Bilman niya Bicordero, Judan ng Ibihira, Pili Iprejen Siralog sa pamilya, Iminda, Roger Iminda Brandarte, yung sagta, ninilyo kay Gloria Lacaba, ban silang pamilya. Pero ikaming karang Ginoo. Mga kami yung ngayon na makaambit sa kawin ko na ba ni Maria, ina ng ulay sa Diyos, yung mga mga apostoles, sa mga santos at kuman siyang kuhoto na tas katoy. Ang buwan kanila mo ikaw mandaygon. Amo ikaw nga himayaon, pinaginin si Kristo, imo, anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo manggaw mamahan diha sa kayo sa Espiritu Santo. Gihatag na kanimo ang tanang dungog ug limaya hangtod sa pangkuran. Ug ang kita samahan kung gumito ang pulong ito sa gusto ng Diyos. Ang tanan amahan namo, ka sa mga langit, pagdaygon ug imanan. Mabot ka namo ang imong ingarian. Patumanin mong pagbuti ni sa iyo tamay sa langit. Manamo sa kalaglaw, niya taganamo ang maglaw. Sa iyo kami sa mga saga, ingon mo sa iyo kami sa mga saga. Kami kailan sa pagmulat, yan ang sa kami sa lakan. Ngayon kami kalimong Ginoo, ngayon kami iwason at karangautan. Tagay kami sa kayo ang panahon at mga siyong kaluoy. Mali kayo kami kung sa lakan, muli sa kasama sa pagpapagod ng mga umang. Hingpit mo balik kayo sa Kristo ang mga Diyos. Sa Kristo rin kasi mga apostolis, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Itarawa ginawa mo mga sala ko din pagsalig sa imong kalulog, sa imong kalubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw, mabighari ang tod sa pangaturan. Sa panunay, manaka ninyo. Pagkitang bibigtagos, kung yung langis ng bunga pa rin isunay, please. Ayong buntag sa mga. Cordero ng Diyos na
Mga igsoon, mga kini ang atong Ginoong Kristo ang kuliro sa Dios sa nagwantang sa mga sala sa kalibutan ng aral kanato karon. Ang gatong kitang integridad, bulahan kitang tanan karon ng gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dili ako ang palawat kanimo. Mani pamulong mo lamang o mamaayo ako lawas sa dugo ni Kristo. Magambing ta nato alang ng Amen. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat ako'y natagpuan, binigyan niya kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking Panginoon, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat. Siya ang aking Panginoon, magpakailanman. At ngayon sa aking buhay, sa tuwing na siya'y nagpapatay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang tagumpay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus aking kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking
magampo kita. Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduduhaan nga kaluwasan. Ug dala kami nga sa kinabuhi nga katapusan ang gisaulog ni ninyo Kristiya. Ngayo lagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kung sa paglingkod, kung kay emergency nga pahibalo, atong lakaw dili karon o dili ugma sa alas 5:30. Mali ko na ako. Alas 5:30 ugma. Wala tayo lakaw karon tungkol sa financial nga problema. Wala na ako gipaabot nga gamayng grasya. Pero nagka-problema kay ang akong 995 nanggod nga GCash, dugay na akong gi-announce nga wala na to. Na ay nagpadala sa abroad. Okay? Matod pa niya, nakalimot ko. Grace, kagang dito man kang Grace nag-chat. Nakalimot ko Grace na nag-chat na ikatong Jude 7, ganyan ko to. Nagkasunginan si Grace nga chat ang abroad nga ang GCash na ko wala na tong 995 kadto nang bag-uron. Yan nag-chat ko sa GC. Ang problema dito gipadala sa 995. Di naman ito makuha. Si Marino po, naghatag po itong aging 2 kasimana na ron. Okay? Dito yapon gijikas sa 995. Itistingan na mo. Hanggang ito sa Lovely nga Disos. Ito sa 7-Eleven. Akong adto. Ito katabang ni. Wala juga retrieve ang kwarta eh. Kay gawas tag dapat tong simpak. Ang simpak mismo wala na. 995. So di na siya makuha. Moto nga nag-all ko gabi pero ang lalong magulaan kay bakit nangyari namang medyo ano ba nakalimot o sa ba nauna kwarta na, di ba dapat kinampingan na hindi mo na pinunit. Pero mas wala kayo ko nabalak ka na ako kaya nga na yung mas lain ko nagsimbolo sa tinuod lang. Marabag walang idawat imong halad. Marabag basta lain ang simbuluan na. Ato na inon nga pagkamali sa tao, kalimot. Pero naman ay tama ko na yung rason. Diba? Sa ito nang kaingon, hanggang may tabo din na ay hinungdan. Na ay rason. Oo. Pag ingat ako ni Marino sayang doon. Ito nga. Kumang ko na sayang bro kay hindi mo ito kung karta. Hindi mo na ito. Pero balaka lang kung anong gitaptapan mo, anong kabalo nga. Nag-chat unta ko. Hilain na. Yung utong-utong na itong mga problema, mag-disod ko o madto dito kasi pag madto talit ito manggod, unang una sa bagay ilan ang sponsor, pwede nga tabangan ang trabaho dito. Pero sa sawot ni Grace, may pag ano na lang unang una uma na lang ka kay para kuhay gasto. Asa mo kung gasto dito? Siyempre pag ako dito ang taon panihapon niya ang pamahaw o kapila ba ako nag-adto dito nga. Okay? Magasto ko panihapon og pamahaw. Plus ang mga mobile video na ako, magsige pa yung panurdo dito mga ice cream. Yung mga painit mo na nga mag-lisod ko. Na aron dito makalistorbo sa tao dito. Dili na lang ako ikayong tanan. Mas daming maayo pag-abot ito dito, tamo hapit ito dito sa inahan. Hindi ka nagdadalig mga alas 5:30. Pinakataas diha 2 ka oras. Kay 1 o 40 minutos ang dagan diha. Muna ako lang i-allowance og 2 ka oras. Kung ikan ka alas 5:30, maabot ka rin to. Wala pa ay alas 8, tama?
Wala pa na sa ka mabot. So, kanang isa ka oras nga alawan, tama kayo na para i-prepare dito. Siya, isa ka oras, may i-prepare dito nga sa naman. Wire mo naman. Mas lubina. Mas lubin punto, lubina. Kaya lagi na. Kaya na, ano, kasi medyo gikan. Kung ang ako lang problema lang doon ang pag-prepare sa mga pagkaon. Hindi pa madawat ang ano, pagkaon kung ibutang sa kasi ang mo plano ay paklans eh. Paklans may tawag na kanang ibutang sa kanang ibutang sa kanang murag kwan. Kasi tawag na kanang ibutang sa kanang murag karton. Sige. Ako wala na. Oo, ano ba? Bisag ano lang, bisag crispy chicken lang niya bihon. Pwede naman butang bihon sa paklans, di ba lain? Mas tayo butang ginamos no. Isda din yung gusto. Ha? Di ba gamay man ang paklans? Siguro ba sa katao ang isa ka chicken o sa pansit, punon? Bihon day o sa ba? Ha? Problema ang mga pasagiton kay pwede mo ka manok guro dire. Naisda. Ang isda punta. Ibig sabihin, ang isod sa tama salita, ang isod sa paklans, ang sudan lang nga chicken o wala kanon, chicken lang o unsa to? Isda tama. Nya ang kanon di na isod dito. Ang butang kanon. Di na lang butang kanon aron asa. Pero magkuhan dyan ko kay siyempre na may uban nga wala nagdala. Ang dala dito, sigurado dyan ko na iba dito sila magdala kay nabay pista nga BYOB. Ang pista nga isla no? Wala sila ikaon. So, kira. Okay, so salamat ka rin na sila isda kay si Bruminilio. Pero kakao ang gingon sa doktor, ang bawal ni Bruminilio kung ano man upat o tiil. Nag-delivery man siya, pwede naman o. Amo ba? Sige, isda ra. Basta ang gingon dito sa doktor, upat o tiil. Bro kasi upat o tiil. Bawal ang upat o tiil. Taas mo ang ruya. Okay. Sabay line. Wala na yung mga putana. Ugma ang lakaw, 5 media sa buntag. Pinakataas na size. Ano man, nai sa'yo kayo? Ha? Nai sa'yo kayo? Alas 5:30. Siyempre sa buntag. So, katong mga naka-ready na diha, pwede sa inyo ibalik yung sa'yo na dito sa balay. Ha? Ano lang, para di po tayo makadisturbo dito. Ako lang na problemahan ang mag-hikay lagi dire kay si Grace la isa niya. Sa una lang ang tingnan mag-bilar na po tingin. Di ba na madaot ang manok kung buto ng Grace. Pasay sa tabi. Malain dito. Sa to baka daw niya doon. Iko ang radaan, manimit. Iba rin daan niya pagka daw doon. Okay, salamat Rita. Okay. Ano ay pebalo? Uy Nico. Nagsaad ka sa kuwato ng linggo ha? Nagsaad ka? Timing ko rin yung pagsimba no? Integrity. Kung ano sinasabi, dapat gawin ni mo. Umayo ka niya lagi, bisa kumanang sa ulog. Wala, nani mo katong alas 10 media siguro ko ako tako dili mo kita ko muli lang ko. Kasi ba, asa to wala ka integrity. Kaya may tuman na siya. Wala mo, kita ko yung Domingo, importante ka itong Domingo. Okay, so, bro, coordinator, nana diya ang mustiya ko itong gamay. Hindi na ako itong dalang itong tapirwira, binigay ko lang gamay. Ano ito ang mustiya, gikonsagrahan na. So, itong tapirwira, binigay na ito. So, itong gamay, itong siguryo mo ito yung dalon. So, siyempre kang galis.
Uban pa. Basta ibilin kong kapirwin. Paliw sa pagtindog. Si Christine ang pagbasa ting makalimot ha. Atong ipangutana ko niya kay natay Biblia kung may gamit ko na. Yan natay Salmo. Ako yung Salmo kanta. So yung mga first reading lang. O kuan. Ang talad na gamiton bro. Itong talad bro nga na ay pista. Tara. Itong talad nga na ay kuan bro. Itong na ay dire. Pala ng September o kaya ka ng mga sabay mga bulan nga na ay Virgen Maria. Enero. Oh. Kasi sa ano ang sa aplikasyon ba? Pwede December. Ipakita lang sa kanya. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Panginoong Maria, napupulang ang grasya, Panginoong Diyos ay sa iyo. Kung magpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kami mamatayan. Ito ang alipin ng Panginoon. Anak sa akin ayon sa wika mo. Panginoong Maria, napupulang ang grasya, Panginoong Diyos ay sa iyo. Bukod na pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kami mamatayan. Salita ng katawang tao. At ako mamuhay sa Panginoong Maria, napupulang ang grasya, Panginoong Diyos ay sa iyo. Bukod na pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Ngayon kami santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin kami. Panginoon naming Diyos. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at kayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang katakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Kaunlaran sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kaniyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Tulati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapataran mo unang-una ngayon at magpatayan. Ang Ginoo manangakalin niyo. Manas. Ang nalangin ka nato ang Diyos nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Ang Santo sa Misa, manglako kita sa gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa takula-hula ang pagtuo ko na kulangan. Ang ditagong di ko masaktan sa dagangan. Tarungan uwalay sa bayan kung mapati ang kasakitan. Unay dako nga kalabutan, ang kaluwasan ko hindi mao'y hinungdan. Kay gilugan